Yo, what's up mga bro? Nagbabalik na naman tayo about panibagong video. So siguro mga medyong 2 weeks tayong di nakaka-upload dahil masamang panahon dito. Madalasan yung ulan dito sa amin at marami din akong ginagawa. Ngayon sa video na to, pag-uusapan natin yung side effect ng NoFap. Okay, tama yung narinig nyo, side effect ng NoFap. Okay, malamang sa malamang nagtatanong ka sa akin na meron bang side effect o masamang epekto sa pag-NoFap mo. Okay, ang side effect ng NoFap, ito yung tinatawag na NoFap flatline. Okay, sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang NoFap flatline, papaliwanag ko sa inyo. Ang NoFap flatline, ito yung tipo na nagiging boring ka, walang gana ka sa NoFap journey mo. Okay, hindi na ako magbibigay ng meaning dito dahil wala naman ako mabibigay na meaning. Hindi ko alam kung anong meaning o function dito. Kung meron kang meaning na mabibigay dito, paki-comment na lang sa baba dito sa video na to. Yung NoFap flatline, actually maraming nakaranas na dito. Siguro sa mga matagal na sa NoFap or siguro nagsisimula pa sa NoFap. Actually itong NoFap flatline is nangyayari ito siguro probably mga 2 weeks or 3 weeks man lang. Ang mga signs dito na tatamaan ka ng flatline o nasa flatline ka is una is brain fog. Okay, brain fog. Mahina mag-function yung utak mo. Loading ka kumbaga. Lagi yung utak mo. Pangalawa is libido related, urges related. Wala kang urge o mahina yung sexual urge mo. Pangatlo is lack of motivation. Nawawalan ka ng sensitivity. Wala kang gana sa sarili mo. Yan yung mga signs o yung mga halimbawa na signs na nasa flatline ka. Okay, masasabi ko dito bro, ang flatline is nakadepende pa rin yan. Hindi lang 2 weeks o 3 weeks ka palagi kang tatamaan ng flatline. Nakadepende pa rin yan sa streak mo sa journey mo. Kasi yung flatline walang araw yan, walang weeks, walang streak yan. Kusa-kusang tatama yan, nakadepende yan sa araw o oras. So kung nagtatanong ka sa akin, anong dahilan na bakit tayo nagka-flatline sa NoFap journey natin? Okay, ang rason na bakit ka nagkaka-flatline mga bro dahil hindi sang-ayon yung utak mo sa pagtigil sa mga pleasurable na bagay. Lalo na sa mga taong nagsisimula pa sa journey nila. Ang nangyayari dito is kapag ikaw ay galing ka sa pagiging addict sa panonood ng porn at pagmamasturbate, yung utak mo is kusa-kusang naghahanap yan ng pleasure hormone, which is yung tinatawag na dopamine. Okay, dopamine. Matatawag din natin itong dopamine receptors. Ito yung reward system sa utak natin na nagbibigay sa atin ng cravings, satisfaction, pleasure at enjoyness sa sarili. Kung kapag inulit natin yung mga bagay o habit na nagbibigay sa atin ng dopamine rewards na matatawag, ang mangyayari dito, it can be a tendency na hindi na tayo masaya. Hindi na tayo makaka-feel ng excitement and pleasure sa sarili natin, which is napapalitan ng disappointment at yung pagiging malungkot sa sarili mo. Kasi ang flatline bro, di mo dapat alalahanin yan. Dahil normal naman talaga mangyayari yan. Sa buhay natin, alam mo sa buhay natin, merong ups and downs. Minsan nasa ibaba tayo, minsan nasa itaas. Yun yung buhay natin, parang gulong. Dahil yung NoFap flatline, yan yung sinyales na nire-restart o nire-reboot yung utak mo pagkagaling sa pagiging addict mo sa panonood ng porn at pagmamasturbate. Kapag malagpasan mo yung flatline, it can be a tendency na magtutuloy-tuloy yung streak mo. Magtutuloy-tuloy at meron ka ng makukuhang benefits sa pag-NoFap mo. Okay, bago tayo magtapos sa video na to, magbibigay ako lang siguro ng mga tips o siguro 3 tips lang kung kapag ikaw ay natamaan ng flatline, kapag nasa NoFap flatline mode ka. Okay, ang unang mabibigay ko dito sa iyo is socialize. Kailangan mong lumabas sa bahay nyo. Kailangan mong makipag-spend time sa nature, sa friends mo or pwede, or pumunta ka sa mga matataong lugar. Dahil kung kapag ikaw ay naka-isolate parati o palagi kang nag-iisa, it can be a tendency na yung flatline mo is magtatagal pa. Kailangan mo makipag-socialize bro. Socialize is the best solution para makikita mo yung happiness mo at magiging grateful ka sa araw mo. Okay, ang pangalawa dito is mag-set ka ng mga task, mag-set ka ng mga plano at goals sa sarili mo. Kailangan ka magiging busy men, pero in moderation lang, hinay-hinay lang. Dahil kung kapag magiging busy ka, it can be a tendency na yung flatline is hindi epekto sa'yo.
Okay, mag-set ka ng goals bro, mag-set ka ng plano o task kung ano yung gusto mong gawin sa sarili mo. Halimbawa, kung gusto mo mag-ipon 100,000 a year, dapat gawin mo kung ano yung sistema dito. So dapat i-search mo yan sa YouTube kung paano ka magkaipon ng 100,000 a year lang. And that's a tendency na kailangan mong pag-focus sa task na yon. Okay. Ang pangatlo dito is learn something new bro. Okay. Kailangan mo i-improve yung kaalaman mo, yung knowledge mo at skills. Dahil yung knowledge at skills, magagamit mo yan in the future para sa sarili mo. Pagbasa ka ng libro, mag-pick ka ng mga habits na gusto mong i-develop para sa sarili mo. And once na magagawa mo sa sarili mo is merong tendency na magiging produktibo ka at mananalo ka sa araw mo. Okay, yan yung mga 3 tips na binigay ko sa inyo. Dapat mong gawin yan para di ka tatamaan ng flatline. Okay, nagtatanong ka sa akin, meron bang tsansa na mag-relapse ka kapag ikaw ay nasa flatline mode? Okay, para sa akin is masasagot ko dito is oo, merong tsansa na mag-relapse ka. Dahil ako, naranasan ko to siguro mga way back 2022. Yung mga panahon na best ko is 18 days pa lang. Siguro probably week 2 yan patungong week 3. So yung panahon na yon is pag nasa flatline ako is medyo hinahanap-hanap ko o pinipilit ko talaga na mag-relapse dahil release ako ng stress para sa sarili ko. At yung stress na yon is napapalitan ng disappointment sa sarili ko na bakit ginawa ko yon, at nagiging guilty ako sa sarili ko. So doon nagtatapos yung video natin. So huwag nyo kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa channel na ito for more videos like this. At huwag nyo kalimutan na i-hit yung notification bell para lagi kayong updated dito sa channel na ito. So see you in a 1 week. So stay safe sa inyo. Uuwi muna ako sa bahay dahil hapon na. Salamat sa inyo, bye.